Attorney, layo ka, baka matumba tayo. Tugon niya at inilayo ito sa kanyang ngunit para itong bata na lumingkis sa mga braso sa kanyang maliit na bewang. Ang mukha nito ay nakasubsob na sa leeg niya. Pilit niyang iniiwasan ang kiniting dulot nito pero tila nananadyo ang binata. Kinagat nito ang lantad niyang braso na hindi nagawang itago ng suot niyang sando. Sex na tayo? Ungot pa nito. Parang napakadali naman ang hinihingi mo. Nasagot niya. Ginagawa niya ang lahat upang hindi sila matumba dahil sa likod nito. Madali lang naman talaga. Halikan mo ko. Umuso ito sa harapan niya at halos maduling siya sa sobrang pagkakalapit ng kanilang mga mukha. Nakaramdam siya ng hilo dahil sa nakakalasing na init na dulot ng katawan ni Ford. Huwag kang maingay. Baka magising sa Ate Edith. Saway niya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng binata ngunit nagpupumiglas ito habang parang tukong nakakapit sa kanya. Hindi nga pwede. Bago niya pa matapos ang pagpaprotesta ay lumapat ng mainit itong labi sa labi niya. Hindi siya nakagalaw dahil sa bilis ng pangyayari. Para siyang tuod na nakatayo lamang samantalang ito'y patuloy sa paghalik sa kanya. Itinulak niya ito pero tulad kanina hindi ito natinag. Gusto niyang labanan ang init na lumulukob sa kanyang katawan dulot ng paggalugad ng labi nito sa kanyang bibig. Pilit niyang pinapagana ang matinong parte ng kanyang utak dahil alam niyang hindi tama ang ginagawa nito. Isa pa'y natatakot siya sa maaring kahinatnan ng lahat. Hindi sila magkarelasyon. Hindi siya girlfriend ng binata at lalong hindi siya asawa. Nilalabag na naman niya ang payo sa kanya ng mga kaibigan. Magsisinungaling na naman siya. Attorney, stop na. Baka may makakita sa atin. Hinihingal niyang saway nang sa wakas ay pakawalan nito ang kanyang mga labi. Babayaan mo sila. Nito. Attorney, lasing ka at hindi tama itong ginagawa natin. Hindi mo naman ako girlfriend eh. Kaya hindi mo ko pwedeng isex. Halos maiyak na siya dahil konti na lang ay madadarang ng kanyang katawan. Tinitiis niya lamang ang sinasabi ng kanyang puso na gumanti sa bawat mga haplos nito dahil may bahaging parte ng kanyang utak na nagsasabing hindi tama at kailangan niya itong pigilan. Ang kamay nitong nakalingkis sa kanya ay nagsisimula ng maglumikot. Kahit may damit ay ramdam na ramdam niya ang panunuot ng init mula sa palad nito patungo sa kanyang katawan. Attorney nga. Ungot niya. Bitaw na. Tumingala ito at sinalubong ang kanyang mga tingin. Puno ng pagnanasa at init ang mga mata ng binata at kahit hindi niya aminin, ay kusang isinisigaw ng kanyang damdamin na gusto niya ang ganoong reaksyon nito. Pagkuwing umuso ito. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo. Yung ibang babae gustong gusto na makapagsex sa akin. Sila pa yung nagmamakaawa, mahawakan ko lang tapos ikaw, ako na nga ito lumalapit sa'yo, ayaw mo pa? Mas lalo siyang napasimangot dahil sa sinabi nito. Iba naman kasi ako sa mga babaeng sinasabi mo. Isa pa, huwag mo akong kinukumpara sa mga babae mo, no? Basta nainis ako sa'yo. Pero gusto ko pa rin na mag-sex tayo. Ayoko nga. Hindi naman tayo mag-asawa para mag-sex. Nanlaki ang maitim nitong mga mata na sindilim ng gabi. Tama, magpaksal tayo. Napasinghap siya pero agad ring napalitan ng inisang nararamdaman niya. Gusto mo akong maging asawa dahil sa sex lang? Ayaw mo naman kasi mag-sex tayo kaya pakakasalan na lang kita. Kaya pwede na tayo mag-make love. Love making. Baby making. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at pinakatitigan ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng hiya na mapagtantong. Bagong gising siya at wala sa ayos ang kanyang buhok pati na rin ang manipis niyang pantulog. Pero huli na dahil kanina pa nito pinagsasawa ang mga mata sa mukha niya. Anong love making? Baby making? Love making kapag mahal mong isang tao makakasama mo sa kama. At sex naman kapag lust lang ang nararamdaman mo. Paliwanag nito habang padampi-dampi ang mga labi sa tungki ng kanyang ilong patungo sa kanyang bibig. Inaaya mo akong magpakasal para mag-lovemaking? May pangahamong tanong niya. Hindi siya komportable sa daloy ng kanilang usapan ngunit gusto niyang malaman ang saloobin nito ngayong may pagkakataon pa siya dahil wala pa ito sa katinuan. Kapag hindi na ito lasing ay magigamasungit na naman ito sa kanya at itataboy na naman siya na animoy may nakakahawa siyang sakit. Yup, let's get married. Bakit, mahal mo ba ako? Binundol siya ng kaba sa sarili niyang tanong at doon niya lamang napagtanto na dapat ay hindi yun lumabas sa kanyang bibig. No, sagot nito. Mariin niyang naikuyom ang mga kamao dahil sa hindi may paliwanag na kirot
na nadama ng kanyang puso. May mga pagkakataon talaga sa buhay ng isang tao na naguguluhan at nagkakaroon ng iba't ibang pakiramdam sa isang araw lamang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakatayo siya ngayon sa harap ng dalaga gayong malapit ng magbadaling araw. Nang hindi matuloy ang sanay pakikipagtalik ni Ford sa babaeng nasa bar kanina, ay dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ng nakatatanda niyang kapatid. Alam niyang lumipad na ang mga ito papuntang Singapore at hindi siya pumayag na siya magbantay sa bahay ng mga ito, pero bakit siya nandoon ngayon? Wala siyang balak magtungo doon dahil marami pa siyang trabaho bukas. Marami siyang kasong hawak at yun dapat ang mas pagtuunan niya ng pansin. Pero tila ang puso niya ay hindi sumusunod sa desisyon ng kanyang katawan. Marami ang kanyang nainom ngunit alam niyang hindi siya lasing. Malinaw na malinaw pa rin sa mga mata niya kung gaano kaganda ang dalaga. Ang nakanguso nitong mga labi na natural ang pagkapula ay tila masarap na pagkain para sa kanya at kahit simpleng pantulog lamang ang suot nito ay naguumapaw ang pagnanasang nararamdaman niya para dito. Kanina pa siya nagpipigil na sunggaban ito at dalhin sa kama upang sambahin ang buong katawan ni Cassie. Hindi nakatulong ang gulo-gulo nitong buhok sa naglalaro niyang imahinasyon kasama ito. Walang ibang bagay na naglalaro sa isip niya ngayon kundi ang pawis ang mukha nito habang kagat ang ibabang labi at walang humpay na iniuungol ang kanyang pangalan. Ang imahe nilang dalawa na nagsasalo sa isang kama ang mas lalong nagpapaningas ng init na nararamdaman niya. You can touch him, Quatro. She's different from the woman you bedded with. Saway ng matino niyang isip. Natigilan siya na mapagtanto iyon. Pinakatitigan niyang mabuti ang malaanghel na mukha nito at pinigilan niya ang mapalunok. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang guilt na meron siya ngayon. Ang tingin niya noon dito ay isang babaeng inosente sa panlabas na anyo, ngunit nasa loob ang kulong ngunit tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil unti-unting nawawala ang imaheng iyon na una niyang binuo sa kanyang isip. She's really innocent and naive. The way she pouted her lips, the way she talked, the way she smiled, the way she batted her lashes, the way she swayed her hips while walking. Everything about her screams innocence. He hates to admit it. Akala niya lahat ng babaeng mahinhin ay nasa loob ang kulo na itinatago lang ang kapangitan ng ugali until he met her. Naiba ang pananaw niya sa bagay na iyon. May babae pa talagang totoo, inside and out. And Cassie is the living example. Ang totoong dahilan sa likod ng pagkamuhi niya sa mga ganoong uri ng mga babae ay upang maiwasan na mapalapit sa mga ito. Isang babae lamang ang gusto niyang maalala sa ganoong aspeto. Defense mechanism. So childish but that's his only way to treasure her memory. His first love. Love. Bulong niya habang nakatitig sa mukha ni Cassie. Ano? Kunot noong tanong ng dalaga. Mabait siyang umiti at dahan-dahang itinaas ang kamay upang haplusin ang makinis nitong pisngi. Nothing. He reminds me of someone. Paus niyang tugon habang patuloy sa paghaplos sa pisngi nito. Sino? Bakas ang kaguluhan sa mukha nito pero sinagot niya lamang ng iling. Habang tumatagal, ang pagtitig niya sa mukha nito ay mas lalong lumilinaw sa kanya ang pagkakapareho nito sa babaeng una niyang minahal, na mahal niya pa rin hanggang ngayon. Pure, angelic, innocent, naive. That's his first love. Unang kita niya pa lang, kay Cassie ay napansin na niya iyon ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin. Sadya nga sigurong mapagbiro ang tadhana dahil mas lalong lumilinaw sa kanya ang pagkakapareho ng dalawa. Ang mga mata nito, ang kilay, pisngi, tangos ng ilong, even her lips, especially her smile. It reminds him about her. My first love, he answered. Siguro kung binigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay, baka naging kamukha mo siya. Nasambit niya. Patay na siya? Tumango siya habang may pilit na ngiti sa mga labi. Muli na namang nabuhay ang sakit sa dibdib niya dahil sa katotohanan ng iyon. Ang kirot ay mas lalo niyang nadama. Para iyong sugat na natanggal ang tahi at muling dumugo ng walang humpay. You look like her. Pilit niyang nilulunok ang bikig sa kanyang lalamunan ngunit dala na rin siguro ng epekto ng alak ay hindi siya nagtagumpay na itago ang emosyon. Tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Masagana iyong nagsilabasan sa kanyang mga mata
habang hindi inaalis ang tingin kay Cassie. She died 10 years ago. She died in front of me and the worst thing, hindi ko siya nagawang iligtas. Pagtangis niya, wala siyang pakialam kung ano man ang isipin nito. Basta ang alam niya lang ay kailangan niya ilabas ang nagpapabigat sa kalooban niya dahil kung hindi, baka mabaliw siya ng tuluyan. Ang daya-daya kasi kakakilala ko pa lang sa kanya pero kinuha agad siya sa akin. Hindi ako binigyan ng pagkakataon na mas makilala at makasama siya. Hindi ako binigyan ng pagkakataon na iparamdam sa kanya na unang kita pa lang namin ay minahal ko na agad siya. Nang sobra. I don't care about our age ko. Ang importante ay alam kong mahal ko siya at tanda kong gawin ang lahat para sa kanya. Nalalabo na ang kanyang mga mata dahil sa pagdagsa ng mga luha. Naramdaman niya ang malambot na kamay ng dalaga na masuyong humawak sa kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mga luha. Ngunit imbis na tumahan ay mas lalo siyang napaiyak na nauwi sa hagulhol. Nang makita ko siyang duguan dahil sa tadtad ng bala, ay para kong pinatay at unti-unting nabaliw. Halos mawala ko sa sarili dahil sa mga nakita ko. Parang sasabog ang puso ko noon dahil alam kong hindi ko na makikita mga ngiti niya. I really love her, but she's gone. Pero buhay na buhay pa rin siya sa puso ko at kahit kailan ay alam kong hindi siya mawawala dito. Sabay turo niya sa kanyang dibdiba. Siniksik niya ang kanyang mukha sa leeg ni Cassie nang yakapin siya ng dalaga. Umiyak siya na parang bata dahil hindi na niya mapigilan ang emosyon. Sa bawat paghaplos nito sa likod niya ay parang nababawasan rin ang bigat sa puso niya na halos isang dekada niyang itinagot kinimkim. Shh! Everything's gonna be alright. Bulong nito. Ilang ulit lang siyang umiling. Alam kong hindi. Matagal na panahon ang hindi maayos sa akin na lahat. Simula nang mawala siya, hindi ko na alam kung paano maging masaya. Kaya alam kong wala nang papawi sa sakit na nararamdaman ko. Dinala na niya ang puso ko at willing akong ibigay yun ang paulit-ulit kong para sa kanya. Anya. Napakaswerte niya. Dahil isang tulad mo ang nagmahal sa kanya. Minsan na lang ka sa mga lalaking wagas ko magmahal. Hindi ka man binigyan ng pagkakataon na ipakita kung gaano mo siya kamahal. Alam kong sapat na lahat ng paghihirap mo para maipaalam sa kanya na totoong nararamdaman mo. Seryosong tugon ng dalaga habang bakas doon ang sipat siya para sa kanya. I love her. I really love her. Ulit-ulit niyang bulong. I can't love any other woman unless she's her. Narinig niyang pagbuntong hininga nito habang yakap-yakap pa rin siya. She's lucky to have you, attorney. No, I am the one who's lucky because she's my first love. And I know she's my last and true love. That is the Miller's way of loving a woman. First until last, even in death. Mariin niya ipinikit ang mga mata habang inaalala ang magandang mukha ng babaeng mahal niya. Tulad ng inaasahan kapag naalala niya ito, bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso at buhay na buhay ang kanyang dugo. Kumakalma siya habang binabalot ng saya ang sistema niya. Love, I love you. Hindi may alis ni Cassie ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa natutulog na binata. Matapos nitong umiyak at maglabas ng nararamdaman ay nakatulog ito habang nakayaka pa rin sa kanya. Dahil na rin siguro sa alak na nainom at pagod. Ramdam na ramdam niya pa rin ang walang humpay na kirot na nasa kalooban niya habang inaalala ang naging pagtangis nito. Kung paano nito sabihin kung gaano nito kamahal ang babaeng iniiyakan nito kani-kanina lang. Ramdam niya rin ang sakit at pangungulila sa mga salita nito. Hindi niya alam na may lalaki pa pala sa panahon ngayon na wagas kong magmahal. Love at first sight pero talagang lumalim kahit sa sandaling panahon lamang. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng inggit sa babaeng mahal nito. Nasa binata na ang lahat at walang mag-aakala na baliw ito sa iisang babae. Babaeng una lamang nitong nasilayan ngunit minahal ng todo-todo. Bakit gusto kong hilingin na sanay ako na lang siya? Tugon niya habang hinahaplos ang buhok nito. Nakahiga ang binata sa couch na nasa sala kung saan pinaghirapan niyang madala ito doon. Habang nakauna nito sa kanyang mga hita. Hindi niya magawang pagsawaan na titigan ang mukha nito dahil bukod sa napakagwapo ay napakaamo noon.
Bakit ako nasasaktan dahil sa nalaman kong may mahal ka na? Bakit kumikirot ang puso ko sa kalamang hindi ka na magmamahal ulit? Kanina pa naglalaro ang mga tanong na iyon sa kanyang isip. Naguguluhan siya dahil doon. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito at tanging ang binata lamang ang may kakayahan na magparamdam sa kanya ng ganoon. Alam niyang may first love ito na dahilan ng pagiging mailap sa tao, base na rin sa mga naikwento sa kanya ng kaibigan. Ngunit mas masakit pala na nanggaling na mismo dito kung gaano ito o kung gaano nito kamahal iyon. At hanggang ngayon ay siya pa rin. I know, she's my last and true love. That is the Miller's way of loving a woman. First until last, even death. Alam niya ang bagay na iyon dahil minsan na iyong nabanggit ni Evit noong nagchichismisan sila. Naiinggit siya sa babaeng mahal nito dahil alam niyang totoo ang sinabi ng binata. Alam na alam iyon ng halos lahat ng nakakakilala sa angkan ng mga Miller. Miminsan lang sila magmahal at ang babaeng unang makakabihag sa puso ng isa sa mga ito ay siyang huling mamahalin at gagawing reyna ng kanilang buhay. Ang swerte niya dahil kahit wala na siya, pag-aari ka pa rin niya. Malungkot siyang napangiti. Gumalaw ang binata at mahigpit itong yumakap sa kanyang bewang habang nakasubsob ang muka sa kanyang tiyan. Love, don't leave me please. I love you. Tugon nito, kaya akala niya ay nagising ito ngunit nang silipin niya ang mukha ng binata, ay nakapikit pa rin ito at bahagyang humihilik. Nandoon na naman ang hindi maipaliwanag na karot sa puso niya dahil kahit sa panaginip, ay alam niyang ang babae ang laman noon. Siguro mula sa pagtulog hanggang sa paggising ay ito lamang ang laman ng isip nito. Nakita niya ang muling pagpatak ng mga luha nito kahit natutulog. I'm in pain, my love. Please don't leave. Pagmamakaawa nito at tuluyang napahagulhol. Hindi napigilan ni Cassie na mapaluha rin dahil sa kalagayan nito. Mahinang mahina at malayong malayo sa nakasanayan niyang katauhan ng binata. I won't leave you. I'm always here. Sagot niya, kahit alam niyang hindi para sa kanya ang lumalabas sa bibig nito. Para sa babaeng mahal nito at hindi siya iyon. Pinunasan niya ang mga luha nito at niyakap. I'm here. I won't leave. Pag-uulit niya. Danig niya pa rin ang hikbi nito hanggang sa lumipas ang sandali at tuluyan ang naging payapang ekspresyon ng mukha nito. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi na magpatuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Tila na sa dibdib niya rin ang sakit na nararamdaman nito ngunit alam niyang ni kalahati ay hindi natumbasan ang sakit na nararanasan ni Fort. Kung pwede lang niyang akuin ang mga iyon ay hindi siya magdadalawang isip na saluhin iyon. Mas gusto niya ang Fort na masungit kesa ang umiiyak ito. Mas gusto niya ang Fort na hindi kumikibo kesa marami itong sabihin ngunit humihiwa sa puso nito ang mga salitang lumalabas sa bibig. Mas gusto niya ang Fort na walang impluwensya ng alak na malakas sa paningin ng iba kesa sa Fort na nasa harap niya ngayon, na durog at nalulunod sa sakit at pagkabigo. I won't leave, she whispered, hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iyak tulad ng binata. Nagising si Cassie dahil sa masusuyong haplos na nararamdaman niya sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at kumunot iyon nang unang tumambad sa kanyang harapan ay ang seryosong mukha ni attorney. Disoriented siya kung bakit nasa harap niya ito ngayon ngunit agad rin siyang napaayos ng upo nang unti-unting maalala ang nangyari kagabi. Ang naging pag-iyak nito hanggang sa makatulog. Pilit siyang umiti habang ito'y titig na titig sa mukha niya. Good morning, Anya. Come on, join me for breakfast. Yakang nito. Hindi agad siya nakahuma sa paanyaya nito. Sandali siyang tumitig dito. Seryoso ang mukha ngunit kitang-kita niyang maaliwalas iyon kumpara sa dati nitong emosyon. Kung gusto mo lang naman. Nito bago tuwid na tumayo. Ang suot nito kagabi ay siya pa ring suot nito ngayon. Ngunit hindi iyon nakakabawas sa lakas ng dating ng binata. Nagmamadali siyang tumayo at pasimpleng sinuklay ang gulugulong buhok. Oo naman, tara. At nagsimula siyang humakbang papuntang dining. Sumunod sa kanya ang binata at nagkasabay sila sa pagpasok. Nakahanda na sa hapag ang umagahan. Sunny side up egg, sinangag na kanin, bacon, hotdog, toasted bread at juice, pati nang umuusok pang kape.
Nakaramdam agad siya ng gutom at pagkatakam dahil sa mga nakahain. Tahimik silang nagsimula ng agahan. Hindi niya alam kung dapat niya bang banggitin na nangyari kagabi o pabayaan na lang. Sa huli ay hindi na niya sinubukan pambanggitin iyon dahil baka ayaw ng binata at magalit na naman ito sa kanya. Napanguso siya. You didn't like the food? Bahagya siyang napaikta dahil sa baritono nitong boses na bumasag sa katahimikang pumapagitna sa kanila. I like it. Ang yummy nga eh. Masaglang sagot niya. So bakit bigla-bigla ka nilang umuuso? Napangiwi naman siya. Pauti lang talaga lips ko, no? Isa pa, normal na sa akin ang gano'ng expression. Basta na lang nangyayari nang hindi ko namamalayan. Tumango ito bago humigop ng mainit na kapeng nasa harapan. Yung kagabi. Agad siyang napaangat ng tingin dito dahil sa sinabi nito. Thank you. Naramdaman niya ang pag-iinit na magkabilang pisngi dahil sa sinabi nito. Nagwawala na naman ang kanyang puso sa hindi maawat na kalandian kapag kaharap niya ang abogado. Wala lang yun. Friend kaya tayo, kaya malamang kapag may problema ka kung pupuntahan mo. I was drunk, and I'm sorry for what I did. Hindi siya makapaniwalang humihingi ito ng tawad sa malumanay na boses pero hindi na niya iyon papansinin. Ang importante ay masaya siya ngayon. Ayos lang naman talaga yun eh. Hindi mo kailangan mag-sorry at magpasalamat. I need to. I was raping you in my mind. Imagining how you moan while you're under me on my bed. Naked. Halos maibugan niya ang juice na nasa bibig niya dahil sa mga sinabi nito. Timing na umiinom siya nang sumagot ito ng ganoon. Anong sabi mo? Akala ko nagsusorry ka kasi pinutol mo ang mahimbing kong pagkakatulog. Midnight na kaya na dumating ka? Kandautan niyang sagot habang aligaganang pinupunasan ng bibig. Nagkibit balikat lamang ito at muling bumalik sa pagkain. Hindi niya mapigilang mapatitig na naman dito. Ewan niya ba pero kapag malapit ito sa kanya ay bigla-bigla na lang siyang natutulala at napapatitig sa gwapo nitong muka. At dahil sa ginawa niya ay naalala niya ang inihihingi nito ng tawad kanina. Na-imagine nito na ginagahasa siya sa ibabaw ng kama nito habang walang saplot sa katawan. Imbes na magalit at mabastos dahil sa inamin nito, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng excitement. What? Kunot noong tanong nito nang mapansin ang pagtitig niya. Umiling siya. Wala lang. Hindi ko lang mapigilang isipin kung ano itsura ko kapag nirape mo ako sa ibabaw ng kama mo. Wala sa sariling sagot niya. Napatili siya ng muntik siyang mabuwal mula sa kinaupuan dahil sa isang iglap ay nasa harap na niyang binata. Hinila siya nito patayo at walang salitang nilamukos ng halik ang kanyang mga labi. Hindi niya napaghandaan ang pagkakataon na iyon kaya hindi niya alam ang gagawin. Nakagat niya ang labi ng binata dahil sa pagkataranta sa sensasyong agad na sumakop sa kanyang katawan. Tila may kung anong binuhay ang halik na iyon sa parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Dinig niya ang pag-ungol nito dahil sa ginawa niyang pagkagat sa mga labi. Agresibo at mapagmarka ang bawat galaw ng basa nitong mga labi, habang parang kinikiliti ang kalamnan niya dahil sa ginagawa nito. Namalayan na lamang ni Cassie na ikinakawit na niya ang kanyang maliliit na mga braso sa batok nito at dahan-dahang sumasabay sa bawat hagod ng labi ng binata. Napahalinghing siya. Yumakap ang matipon ng mga braso nito sa bawang niya at naglulumikot na bahagya iyong dumadama at pumipisil doon. Hapong-hapo ang kanyang paghinga nang sa wakas ay pakawalan nito ang kanyang mga labi. Halos maubusan siya ng hangin. Attorney, ungol niya. Bumaba ang halik ng binata papunta sa kanyang leeg. Nawala na sa isip ni Cassie ang mga bagay-bagay sa paligid dahil kusang sumusunod ang kanyang isip sa galaw ng kanyang katawan. Dinig niya ang pagkabasag ng mga pinggan at baso pati na rin ang pagkalansing ng mga kubyertos. Pero pareho silang walang pakialam. Para siyang mababaliw sa ginagawang pagdama ng binata. Napasabunod siya sa buhok nito nang bumalik sa kanyang mga labi ang halik ni Ford. Ano bang ingay yun? Nakakastorbo ng tulog. Nalalaka ang mga matang napadilat siya dahil narinig niya ang inis na boses ng kaibigan na halatang nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Attorney, may paparating. Pilit niyang itinutulak ang mukha nito papalayo sa kanya. Umungo lang ito at hindi pinansin ang sinabi niya. Habang siya ay habol ang paghinga, kasabay ng matinding kaba sa kaalamang anumang oras, ay maaaring makita ng kaibigan ang ginagawa nila. Siguradong kurot sa singit ang aabutin niya dahil sinaway na naman niya ang payo nito na wag magpapahawak sa abogado.
Sinubukan niya itong itulak dahil naririnig niya na malapit na ang kaibigan. Ay, pusang gala! Dinig niyang tili ni Edith. Nasa dining na rin ito ngunit mas naging maagap ang katawan ni Fort dahil bago pa man makita ng kaibigan ang milagrong ginagawa nila, ay agad na siyang niyakap ng binata at itinago sa malaki nitong katawan. Hindi mahirap para dito natakpan ang kanyang katawan dahil bukod sa napakatangkad ay hindi basta-basta ang maskulado nitong katawan. Nandito po pala kayo, sir. Sambit ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam ang reaksyon nito dahil nakasubsob ang kanyang muka sa dibdib ng binata. Sa kabila ng kalagayan nila ay hindi niya mapigilang mapangiti ng maamoy ang natural nitong bango. Kahit ang lasa ng labi nito ay hindi na tulad kagabi na pait ng alak ang malalasahan. Minty at lasang toothpaste na ginamit nito. Yeah, can you please clean this mess? Mababa ang tinig na tanong nito na ang tinutukoy ay ang kalat ng pagkain dahil hinauwi nito iyon kanina. Yes, sir. Baka sa boss nito na hindi komportable sa kausap. Sino ba naman kasi magiging komportable kung maaabutan silang nasa ganoong sitwasyon? Lalo pat ang nakaka-intimidate na kapatid ng amo nila ang may kagagawan. Ako na lang dahil tayo naman na nagkalat eh. Bulong niya dito dahil nakakahiya sa kaibigan niya. Umiling ang binata. Oh, take you to my room. Imbes ay sagot nito. Mahigpit siyang napakapit sa leeg nito nang pangkuin siya. Sinigurado talaga nito na walang kahit na anong balat ang makikita sa katawan niya base sa pagkakayakap nito. Kagatlabing sumiksik siya sa kilikili nito upang silipin si Edith. Napanguwi siya na magkasalubong ang mga tingin nila. Salubong ang makakapal na kilay ng kaibigan at nakahalukip-kip ito. She mouthed sorry to her pero irap lamang ang sagot nito. Ibaba mo na ako. Sabi niya ng paakyat na ito ng hagdan. Hindi niya alam na tototohanin nito ang sinabi kanina na dadalhin siya sa kwarto nito, sa guest room. No, paliliguan mo na kita. Ang baho mo na. Seryosong sagot nito. Nanggigigil na kinagat niya ito sa tenga upang itago ang kiliting nararamdaman. Cookie lunch for me and bring it to my office, honey. Hindi niya mapigilan ang kinikilig ng ngiti habang paulit-ulit na binabasa ang natanggap na mensahe galing kay Fort. Kasama sa mensahe nito ang address ng firm. Pagkatapos nilang maligo kanina na talagang pagligo lang ang nangyari, ay umalis din ito agad para pumasok sa firm nito. Pero bago iyon ay kinuha ang number niya. Ayaw niya sanang ibigay dahil personal number niya iyon at ang cellphone ay bigay pa ng ama, ngunit hindi niya magawang tanggihan ng binata. May napakahalaga daw itong kliyente ngayon at kailangan siya ang humarap dito ng personal. Agad-agad naman siyang nagpatulong na magluto sa kaibigan na tila investigador na tinadtad siya ng mga tanong na ni isa ay wala siyang matinong nasagot. Kaya bago siya umalis ay kinurot siya nito at sinabing mamayang gabi ay wala na siyang kawala sa mga mapang-usisang gagawin nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga habang nakatingala sa building ng firm ni Fort. Tinawag niya ako, honey. Tili niya sa isipan. Kanina pa siya nakarating ngunit pansamantala muna niyang pinahupa ang kabog ng dibdib bago humakbang papalapit sa guard. Ano pong may tutulong ko, ma'am? Nakangiting tanong nito. Pinapunta po ako ni Attorney Miller. Magalang niyang sagot. Kayo po ba si Miss Cassie? Tumango siya. Opo. Ibinili nga po niya na darating kayo at ako na rin po maghahatid sa inyo sa mismong opisina niya. Nito. Thank you po. Masayang sagot niya. Inalalayan siya nitong makapasok sa loob ng gusaling patungong elevator. Hindi niya mapigilan ang pagtataka dahil wala siyang makita ni isang babae sa paligid. Kahit ang nasa front desk ay dalawang lalaki. Nagpalingali-nga siya at nakumpirma talagang puro mga naka-formal attire ng mga lalaki ang makikita sa paligid, dala ang mga attache case. Puro po talaga mga lalaki nagtatrabaho dito. Napabaling siya kay Kuyang Gordal sa sinabi nito. Siguro napansin sa ekspresyon ng mukha niya ang pagtataka. Bale, kayo pong unang babaeng pumasok dito maliban sa mga kliyente. Hindi niya alam ang sasabihin kaya tumango na lamang siya. Ganoon ba kailap ang binata sa mga babae para gawin iyon? Masyado pala talaga nitong pinapahalagahan ang puwang ng babaeng mahal nito para hindi maalis sa puso ng binata. Agad niyang iwinaglit ang kirot sa dibdib dahil sa mga iniisip. Ang saya ko nga po na magbilin siya sa akin na may babaeng darating dito para daw magdala ng lunch niya. Kaya dapat daw papasukin ko agad. Unang beses po kasi iyon kaya naging masaya ako dahil sa wakas ay mukhang may iba na siyang pagkakaabalahan maliban sa pagiging tutok sa trabaho. Muli siyang tumingin sa gwardya. Bakas nga ang saya sa kislap ng mga mata nito.
Medyo may katandaan na ito at mukhang kilalang kilala na si Fort. Abay, napakaganda mo kaya. Hindi nakapagtatakang ikaw ang girlfriend niya. Opo, kaibigan niya nga po ako. Sagot niya. Mas lalo itong napangiti. Alagaan mo ang binatang iyon ha. Marami na yung pinagdaanan kaya kailangan niya na mag-aalaga sa kanya para kahit papaano, maibsan ang bigat na dinadala niya. Payo pa nito at siya naman pagbukas ng elevator. Hindi na ito lumabas pa at ngumiti lamang sa kanya. Yan ang office niya. Sabay turo sa pintong nasa harap niya mismo. Mauna na ako sa baba at kailangan ko na bumalik sa trabaho. Anito, maraming salamat po. Walang anuman, iha.